Kingdom of Jesus Christ na bahagi ng Pastoral Care Department, pinasinungalingan ang mga isyong ibinabato laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Si Carlo de la Peña magbabalita. Nagsalita na ang ilang manggagawa at miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ kasunod na mga akusasyong ibinabato kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Isa nga rito si Diane Hortaleza na dating dancer nooy pinakamalaking noontime show sa telebisyon. Si Hortaleza ay nagkaroon ng depresyon at nang mapakinggan niya ang mensahe ni Pastor Apollo tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon ay nagkaroon muli ito ng pag-asa sa kanyang itinuturing na ikalawang buhay. I'm gonna tell you, honestly speaking, since the moment that I went full-time, I've been almost around the world together with our beloved pastor, and I'm very, very grateful for that. Thank you, Pastor, for giving me the chance to roam around the world. I've been in the whole of Asia, in Europe, in Middle East, and because of the King is Coming tour of our beloved pastor, I'm part of the Kingdom Choir as main singers, and I'm forever grateful for that. And at the same time, one of the pastoral care, and for 16 years of service in the kingdom, I'm very, very happy, very, very grateful to be part of it, and no regrets at all. Pinasinungalingan ni Hortaleza ang mga aligasyon na ikinukulong lamang ang mga manggagawa ng The Kingdom of Jesus Christ na nasa Pastoral Care Department. Aniya na ikot na niya ang buong mundo kasunod ng mga worship service na tinatawag na King is Coming Tour para maipaabot ang mensahe ng pagsisisi sa mga tao sa iba't ibang bansa. I almost killed myself because of extreme sadness. But thankfully, during that time, I was just saved by one man who is preaching on TV about the message of the power of God's love. And that is our beloved pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Thank you, Pastor, because this is my second life. Utang na loob ko lahat to. Itong buhay na to kay Pastor talaga. Kasi kung wala yung mensahe niya that day, and I began to watch him secretly for 6 months during that time, and finally decided on year 2007 to go full-time. Because I was enlightened by the message of salvation, I was enlightened by the message of love that comes from the Almighty Father. So, I'm one of those millions na binago from deep within, inside of me. Now, sa mga questions, masaya ba kayo dyan? Malaya ba kayo dyan? Malayang-malaya po kami. Kasi kung hindi kami malaya, paano kami nakaka-tour all over the world? Ayon naman kay Arlene Rillion, malinaw sa kanya ang pinasukan niyang ministry at hindi siya pinilit, kagaya ng isyong ipinupukol ng mga naninira kay Pastor Apollo. Nagpalabas ako ng vlog ngayon to the mere fact po na dedepensahan ko po ang ating mahal na pastor at ang buong Kingdom Nation because as a full-time recruit worker, on my end, alam ko po kung ano yung katotohanan and I know where I am standing at alam ko po kung ano po yung pinasukan ko ng ministry. Nilinaw naman ni Zarina Buenafe na parte rin ng Pastoral Care Department na normal lamang na dumadaan sa correction o pagdidisiplina ang mga manggagawa ng kingdom. Aniya, isa sa pinakamahalagang itinuro ni Pastor Apollo sa mga kababaihan ng kingdom ay pagkakaroon ng dignidad na siya namang hindi nauunawaan ng iba na hindi kabahagi ng kongregasyon. Hindi ko maaatim na ganyanin po nila ang aming pinakamamahal na pastor. Kaya magsasalita at pagsasalita na po kami. Kami po, ang real pastoral. Been in this ministry for 2 decades, through thick and thin. At bilang isang pastoral, bilang isang mga full-time miracle worker, we are being molded to become a dignified woman. Siyempre po, tulad sa isang pamilya, pag pinagsabihan, kapag kinorek, nagkasala, nagkamali dahil may ginawa kang hindi maganda, siyempre papagalitan ka, ang magulang mo minsan papaluin ka. What's wrong with that? Diba? It's discipline. Kung mahal ka ng magulang mo, ididisiplina ka. Tulad sa isang normal na pamilya. At bilang isang manggagawa sa Kingdom of Jesus Christ, discipline is not a big issue. And we love to be disciplined.
Dahil mapipil namin yung love ng Ama. Dahil He never let us astray to go to damnation. Kaya dinidisiplina kami. Samantala, ayon sa mga ito, hindi lamang ito ang mga vlog na lalabas dahil hindi na matiis na mga manggagawa at mga miyembro ang mga kasinungalingan at paratang na ibinabato kay Pastor Apollo. Asahan umano na mas marami pa ang magsasalita at dedepensa para sa buting pastor upang bigyang linaw ang tunay na pamumuhay ng mga manggagawa sa Kingdom of Jesus Christ. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.